Ano 'to nalaman ko? Ano 'to nalaman ko sa mga taga Ramon Isabela, na marami daw mga Chinese nationals sa inyong, bayan. At meron daw isang barangay diyan na pinamumugaran ng mga Chinese nationals na ito na gumagawa ng kababalaghan. Ngayon, bakit walang nagagawa ang LGU diyan? At tsaka baka meron pa nagsabi sa akin na hindi ko muna papangalanan, na yun daw nagpapanggap at nagpapakilalang, miyembro ng pamilya Marcos ay isa sa mga dahilan. Pogo operator na rin ba yung pekeng kabayo? Hindi nga, bakit walang magawa mga pulis diyan? Malaki ang patong. Kitang-kita naman sa ginagawa niya, wala na naitutulong. Akala ko ba, kabilin-bilinan ng presidente na wala ng pugo. Anong dahilan kung bakit maraming nagsisiliparan o naglilipa ng mga Chinese sa bayan ng Ramon Isabela? Wag niyong sasabihing, sinungaling ako. Pasinungalingan niyo ako ngayon. Kasi may mga ebidensya, kasi may tumawag sa akin. Maribel Gallardes, hello, hello po. Ma'am Linda Salazar, hello po. Ang totoo, ugutin ni Digong pinagtatanggol, matahari. Kaplastikan na yung ads niya about sa mga pagtulong niya, no to hair. Sabi dito, bakit ganun? Di nagpapakita. I-all nga natin. Baka sakaling magpakita. Yun, nagpakita na. Ano, mga taga Ramon, wala, hindi totoo yung mga kasi may tumawag sa akin na meron daw nagsumbong. So, binerify natin. Positive daw. Positive daw na maraming mga Chinese na nandyan sa Ramon. Saan met nga gumura day di apo FPM no maawanen amor ken talek tayo ken Aimee. Basta ako, Ma'am Olive Lopez ng Facebook chat, basta ako binigay ko na yung suporta ko kay Aimee. Pero kahit na iatras ko yung suporta ko kay Aimee, may dahilan naman, 'di ba? Mas kinakampihan niya yung mga nagbibintang ng adik-adik sa kanyang kapatid, eh. Tayo mga Ilocano naman kasi likas tayo mga family centered tayo, 'di ba? Mas inuuna natin protektahan yung ating pamilya. Hindi nga natin hinahayaang mapahiya yung mga kamag-anak natin. Pero pagdating kay Aimee Marcos, kaugali daw niya yung kanyang ama pero hindi naman ganyan yung kanyang ama. Dapat makarating yan kay BBM, yung pugo sa Isabela. Kasi matatandaan natin na yung regional director ngayon ng Isabela ay yung dating yung nagre-report sa opisina ng isang drug lord na ang pangalan ay Bernard Chong. Di ba? Di ba? Nagkalat yung mga video ni Tony Maralag na pumupunta siya sa bahay ni Bernard Chong na kilalang drug lord. Na yan yung kinakapitan ni na Glenn Chong. Ay, pinsan pala ni Glenn Chong yun. Tapos, yan din ang amo ng peking Marcos. Tapos, bigla na lang naging regional director ng Region 2 nung si Abalos ang naging DILG secretary dahil ang assistant secretary niya ay si Beth De Leon na secretary din ni Bernard Chong at saka ni Culaong. Wow! Amazing! Nagkataon lang ba? Yan ang isang dahilan kung bakit hindi ko iboboto si Abalos. No way. Naging tao niya si Beth De Leon. Kilala ko si Beth De Leon na bilang naging tao ni Bernard Chong at ng peking Marcos. Tapos nagkataon lang itong mga ganito nangyari. Hindi ako naniniwala sa nagkataon. I don't believe in coincidence. Sad to say. Yung biological father ang tinutukoy ni Aimee na pinagmanahan niya. Ibig sabihin, yung biological father niya, Pulakay din ang tawag. Nagkagaguhan na lang tayo rito. Pero wala nang pinakagago at binububo kung hindi yung mga tao sa Ramon. Utos ng presidente, walang pugo. Tapos, anong ginagawa ng mga inchik dyan sa Ramon Isabela? Bagong banban Tarlac na ang Ramon Isabela? Tanong ko rito, anong ginagawa ng governor? Baka may patong.
Anong ginagawa ni Vice Governor? Baka may lagay. Anong ginagawa ng mga congressman? Para may pondo sa eleksyon. Mal. Teka, Rod Denver Mariña, shout out. Teka, 'di ba yung Ino D? Yung Ino D na congressman, 'di ba lumalaban din yun, nagsasalita din minsan sa Quadcom yun, tungkol sa mga pugo-pugo. Teka, congressman ka ng Isabela, 'wag na tayo lumayo, Rapi Tulfo. Ampong ka ng Isabela, 'di ba? Adopted son ka ng Isabela. O ayan, merong mga Chinese daw diyan sa ano, baka naman senador. Imbes na yung paglabag-labag sa trapiko ng iyong anak ang iyong atupagin, baka puwede mo naman tignan 'to. O baka naman, nakikinabang ka rin sa pera ng mga inchik-beho. Susan Salakop, hello, wala nang hihigit pa sa panloloko ng pamilya Manalo sa mga miyembro nila. Mapapasama na naman tayo. Sabi dito, at ano ginagawa ng congresswoman na asawa ni Raprap? Ay puwa pala yan, 'di ba? May lahing inchik. Sinagot na nga ng Pangulo yung kuda ni Vic Rodriguez Kabsat, 'di ba? Pahiya si Tridor. Ayan, ay topic natin kaninang umaga. Kay Bagtit. O ngayon, mga taga Ramon Isabela, akala ko ba mapiprinsipyo ngayon? Oh, tapos sigaw daw nung Peking Marcos, "Alam nyo ba na lahat ng lupain dito sa Ramon Isabela, pag-aari ko." Pag-aari daw ni Kabayo, putang ina, may pag-aari niya lupa, samantalang yung tinitirhan ng kanyang nanay at tatay, nakikilupa lang sila. Kapal na mukha niyo, bobo lang talaga kayo mga taga Ramon kung maniniwala kayo dun sa Peking Marcos na yun. Oo lang. Imagine nyo sa Ramon, no, binububo kayo ng adik yung katot. Sabi tayo na, kung naging mayor ko yan, sasampalin mo yan. Oh, sasampalin ko, may kasamang bulitas ng 45. So, ako matatakot diyan, no way. Inang yan. Never ako matatakot sa pamilyang yan. Bakit? Ilang ba buhay nila? Magdadamit ako ng bomba, yayakapin ko lang lahat sila, sumabog na kami, wala akong pakialam. Basta pare-pareho kayong pumunta sa impyerno. Kaysa naman sa babuy-babuyin mo ko na nakaharap ako. Para daw sa inaapi si Raprap pero ayaw pakilusin ng asawa niya na taga Isabela laban sa mga kurap. Diyos ko! Naniniwala kayo sa pamilya Raprap na yan, pamilya na yan. Kontra katiwalian, pero natakot sa anak ni Mayor na nambugbog ng isang may diferensya. Ang kaya lang pala bugbugin ng mga yung mga hari-harian diyan sa Ramon Isabela, yung mga walang kaya. Subukan niyo yung ano, yung pumapalag para tignan natin. Ina niyo, ganun lang. Yung napunta kay Pating kahit kailan, mga salot ng bayan, mga DDS bubu, huwag yung ginaganyan, mga bisita yun ni Pating. Oo. Dito.